Habang nasa school nga si James ay sinamantala na namin ni Daddy para mag-grocery. Ngayon nga ang ginawa ko, nag-budget na kami ng for 2 weeks. Minsan kasi napapadalas yung pagpunta namin ng SM. Minsan nga twice a week kami pumupunta. At dahil nga sobrang init, nag-grab kami papunta at pauwi. At nasasayangan nga ako sa pamasahe namin. Tapos hindi lang yon, sobrang hirap ang magpabook sa Grab. Kaya sabi ko kay Daddy, mag-budget na nga kami ng pang 2 weeks para at least once a week lang kami pupunta sa SM after namin magsimba. At hindi na rin kami mag-grocery nun. Feeling ko nga medyo makakatipid na kami pag ganito yung ginawa namin. Makakatipid na nga kami sa pamasahe tapos yung kain sa labas. Dahil nga ang ginagawa namin after namin mag-grocery ay doon na rin kami kumakain. Pagka-uwi nga namin, ayan, hinugasan at nilinisan ko na nga yung hipon tapos hinugasan ko na rin yung mga karne. At dahil nga hindi ko day off that day, dinownload ko na nga muna yung mga task na gagawin ko dyan para habang nagpe-prepare ako ng mga pinamili namin. After nun ay magtatrabaho na lang ako. Pag work from home ka talaga, kailangan mo i-maximize yung oras mo para nakakagawa ka pa ng ibang gawaing bahay. Sobrang thankful nga ako at nandito na din si Daddy sa bahay kaya natutulungan niya ako. At habang nga dina-download ko yung mga task ko, ilagay ko na nga sa mga baonan yung shrimp at saka yung mga karne na pinamili namin. Tinansya-tansya ko nga lang yan at naghiwa-hiwalay ko na sila para isang baonan, isang luto. Hindi ako magaling sa pagbabudget pero feeling ko pag ganito yung ginawa namin, mas makakatipid kami. At sa totoo lang, isa talaga sa pinakamalaking portion sa budget namin is yung pagkain. Hindi kami maluho sa ibang bagay, pero pag minsan, pag may gusto kaming kainin, lalo na kung kaya naman namin lutuin yun, binibili talaga namin. At saka deserve naman natin yan dahil kaya nga tayo nagtatrabaho dahil para may makain tayo, 'di ba? At ayun na nga, tuwang-tuwa din talaga ako dito sa mga nabili kong baonan. Feeling ko isa rin talaga to sa dahilan kung bakit sinipag akong magganito. Nakakatuwa din kasi talagang tignan pag maayos yung laman ng ref mo. Buti na nga lang din talaga at nagkasya to sa freezer namin. Hindi ko nga din sure kung kakasya talaga to sa amin for 2 weeks. Hindi na kasi ako masyadong namili ng karne dahil baka nga hindi magkasya sa freezer. Pero sabi ko, gusto ko talagang ubusin muna to bago mamili ulit. So, malalaman natin kung kakasya to for 2 weeks. So, binili nga namin to nung May 2 and ngayon May 5 na. So, i-update ko kayo sa next grocery vlog natin. Advisable nga din talaga pag ganitong work from home ka na meron ka ng stock sa bahay. Para anytime pwede ka nang magluto. Ito kasi sa amin sobrang layo ng Talipapa tapos palengke malayo din. Kaya time consuming if pupunta ka sa palengke araw-araw. Dahil nga tayo ay full-time nanay at may full-time job pa din tayo. So kailangan talaga natin i-maximize yung mga bagay-bagay. Charis. So ayun na nga, nilagyan ko lang ng mga label yung baonan para alam natin kung ano yung mga laman nun. Yung ginamit ko pang ang tape dito ay yung mga natira ang tape nung nag-online selling pa ako, o diba? Bilis lang naman yan tanggalin para kung papalitan natin ng laman. Tapos naisipan ko na ngang i-marinate na din dyan yung liempo para paglulutuin natin ay pasok na yung lasa. Ibang karne hinugasan ko nga lang at hindi ko na minarinate dahil yung iba hindi ko pa alam kung ano yung gagawin kong luto. At after nun, ayan, pinasok ko na silang lahat sa freezer and ayan, 'di ba, ang ganda sa mata, charis. Katapos ko nga mai-prepare yung mga karne, ayan, nilabas ko lang yung mga ibang pinamili namin. Bumili na nga din ako ng mga juice na pambaon ni James sa school. Tapos bumili na nga din ako ng gulay dyan kasi para hindi naman tayo laging karne. At habang nag-aayos nga ako dyan, ayan, sinasabayan ko na rin ang pagkain ng Jelly Ace, charis. Siguradong pagdating ni James galing sa school nako, hindi ako makakatikim niyan dahil hindi ko mamalayan, ubos na. Pero syempre, binili ko naman talaga yan para sa kanya. Nagtampo nga din siya dyan ng very very light dahil nga pumunta kami sa SM habang nasa school siya. Kaya yan yung pampalubag loob natin para matanggal agad yung tampon niya. Alam nyo ba guys, habang nag-i-edit ako nitong video na to, sobrang blessed ko and sobrang thankful ako sa freelancing. Di pa ako kagaya ng mga ibang kasabayan ko dati sa freelancing na may mga sariling bahay na, may mga sasakyan. Sobrang thankful ako kasi kahit papano nakakapag-provide ako ng ganito. Yung nakakasama ko yung anak ko and naaalagaan ko siya. Napoprovide namin yung pangangailangan niya. Yun palang grabe, sobrang thankful na ako. Kaya sa mga mommies dyan na gustong pumasok dito sa freelancing, huwag kayong titigil. Sa umpisa, sobrang hirap. Dati may mga panahon na nung wala pa akong client, iniisip ko na kung para ba sa akin to. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa sarili ko. And nagpapasalamat din ako kay Daddy kasi sinuportahan niya ako. Tigit sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord dahil hindi niya hinayaan na sumuko agad ako. Oh siya, baka maiyak pa ako habang nagvo-voice over, charis. Yun lang muna for today's video guys. Bye!